Eto mga idol, finally tuluyan ng napaperma ng Rain or Shine etong kanilang top pick na si Kailan Chongson. Ayon sa report ay 3 taon ang ibinigay ng Rain or Shine kay Chongson. Hindi na pinatagal pa ng Ross ang contract signing dahil sa Davao pa lamang ay pinapirma na nila ito. Di na pinatagal, baka magbago pa ang isip ni Chongson, ano? Well, bago sila makabalik sa Luzon ay nakaharap muna nila sa finals ng Kadayawan etong De La Salle University na pinataob ang Converge at Phoenix Fuel Master. Bukod kay Chongson ay pumirma na rin sa Ross sina Limeti at Francis Escandor. Samantala, mukhang naumay na yata ang TNT dito kay Roger Pogoy. Ayon sa panibagong update ni Sir Snow Badwa na hindi na umanong maganda ang treatment ng kanilang boss pero di sinabi kung sinong player. Sa clue ni Sir Snow Badwa ay galing sa talk and text ang player na ito at si Roger Pogoy nga ito. Papangit talaga ang trato sa iyo ng boss dahil almost 2 years nang nakatingga si Pogoy dahil sa mga injury. Hindi nga ito nakapaglaro sa mga laban ng Gilas Pilipinas dahil niratratan nga ito ng samot-saring injury. Sayang si Pogoy, ano? Samantala, matapos ma-upset ng De La Salle ang Converge at Phoenix Fuel Master ay inihayag nga ni former Commissioner Noli Yala ang nangyari. Ayon kay Noli Yala na masyado na umanong malakas ang De La Salle Green Archers ngayon. Sinuggest pa nga nitong palitan na lang ng Green Archers ang Terra Firma dahil mas makapalag pa sila kaysa Terra Firma. Well, ma-considered na talaga natin na pang PBA na nga ang lineup ngayon ng De La Salle Green Archers dahil nasa kanila nga ang mahuhusay na atleta tulad ni na Kevin Kiambao, Mike Phillips, tapos lumipat pa sa kanila si Mason Amos. Siyempre, kailangan pa rin ng De La Salle ng malaking pera para makapasok sa PBA. Well, kahit natalo ng De La Salle University ang Phoenix Fuel Master at Converge ay hindi pa rin natin ma-considered na pang PBA na sila dahil exhibition game pa lang naman nito. Yung ginamit lang ng mga PBA teams na kanilang mga players ay mga rookie at potential players upang ipakita ang kanilang talento sa basketball. Pero still, malakas pa rin talaga etong De La Salle University.